Bible mga Exon sa week 47. Amen. So, ang uluhan niya, the Lamb God being on the throne within the city. Amen. Kaya na. Amen. Sa Cebuano mga Exon, Nasa trono, sulod sa syudad, ang putero sa Diyos. Amen. The Lamb God being on the throne within the city. Amen. Pagpakita ni mga igsoon ng atong dangatanan mao ang bag-ong Jerusalem. Amen. Dan kini nga morning revival dunay unom ka mga Roman numeral. Dayon ang nagunang duha ka mga Roman numeral nagisgot sa bugna, Revelation. Pero pag-abot sa Roman numeral 3, ngadto sa ikaunom ka Roman numeral, nibalik ni atras paingon sa basahon sa Ezekiel. Nagpakita nga sa bagong Jerusalem dunay trono nga mao'y sentro sa universo. Pero ang iyang significance, ang iyang hulagway kung giunsa siya pag-define, makita nato sa basahon sa Ezekiel mga Exon. Ngani sa introduction ani sa speaker nga si Brad Marks, una iyang gipadayag ang the full ministry of Christ. Unsa maning full ministry of Christ? Incarnation, inclusion of intensification. Sa stage sa incarnation mga Exon, gikan sa iyang pagkatawo hangtod sa iyang pagkamatay. Dunay upat ka mga butang nga gihimo sa atong Ginoo. Una, He brought the infinite God into the finite man. Gidala niya ang Dios nga walay kinutuban sa tao nga may kinutuban. Ikaduha nga gihimo niya, He united, mingled the triune God into the tripartite man. Yang giusa, gisagol ang tulo usa nga Dios nganhi sa tao nga may tulo ka bahin. Ikatulo nga gihimo niya mga Igsoon, He expressed His humanity, the bountiful God, in His rich attributes through His aromatic virtues. Gipadayag niya iyang virtues, gipadayag niya iyang attributes diha sa iyang mga tawhanong mga kaayuhan, mga Igsoon. And then ikaupat nga gihimo niya, mauman nga He accomplished His all-inclusive judicial redemption. Gituman niya ang balaodnong katubsanan nganhi kanato mga Igsoon. Salamat sa Ginoo. Dayon ang ikaduha nga stage mo ng stage of inclusion. Gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo hangtod ni siya sa pagkadaot sa iglesia. Dunay tulo ka mga butang nga gihimo niya. Una, He was begotten by God to become the firstborn son of God. Amen. Gipanganak siya sa Dios ug nahimong bugtong anak, firstborn son, panganay sa daghang mga igsoon. Ikaduha nga gihimo niya, He became the life-giving Spirit. Nahimo siyang espiritong tagatag o kinabuhi. Ikatulo, ang gihimo niya, mauman nga, He regenerated the believers for His body. Gipanganak kaniya pag-usab para sa iyang lawas mga Igsoon. Dahil sa ikatulong stage sa intensification mga Igsoon, doon na po siya tulong nga gihimo. Una niyang gihimo, He intensifies the organic salvation. Gipakos niya sa 7 kapilo ang iyang organikong kaluwasan. Dahil ikaduha, He produces the overcomers. Nagpalugwa siya og mga mananaog. Gali niingon si si Ron Cangas ba nga dili daw siya gustong tawgon og overcomers. Kay mura na kunog secure ba? Secure na kayo kumuin kag overcomers. Sure. Niingon siya nga gusto pa siyang tawgon nga overcoming. Kanang matag adlaw, matag panahon
mahimutang mga madaugon mga igsoon. Amen. Dayon lastly, niingon dinhi nga ang ikatulong nga gihimo niya sa ikatulong ang sa pag-alagad ni Kristo, mao man nga mo consummate kining tanan sa bag-ong Jerusalem mga igsoon. Amen. So ingon ana ang kamatuoran sa payuli sa Ginoo. Naglaom ta nga daghang mga igsoon nga maghatag yung igo-igo nga panahon para nga i-relay kining mga butanga. So karon sa bagong Jerusalem, every one of us himo daw kunutang mga small new Jerusalem. Gagmay ta nga mga bagong Jerusalem. Nga naman, we are not going to the new Jerusalem, but we are becoming the new Jerusalem. Dili ta mo adto mga igsoon, kundi mahimo tang mga bagong Jerusalem. Small new Jerusalem. Ang matag lokalidad, miniature of the new Jerusalem. Salamat kay sa Ginoo nga sa bagong Jerusalem mga igsoon, iyan na rin gisulod nga sa bagong Jerusalem, anay chart dito, ang sentro diha mao mga igsoon ang trono. Kini nga trono dunay naglingkod diha. Gitawag siya the Lamb God. Amen. Ambot og nakakita ba mo ani sa picture diha sa social media nga naa kunoy Ginoo dayon na siya gisabak nga karnero. So anay lang interpretation sa kini nga verse dinhi sa Biblia. Pero pagpakita nga ang naglingkod sa trono usara mga igsoon. Mao ra ni si Kristo. Amen. Dayon Dios man siya ug nagtubos man siya nga hinato mga igsoon. Amen. So, na mga porosyon ba nga pag muadto ta sa truth mahitungod sa bagong Jerusalem. Amen. Ako yung mga gipagsulat din Amen. Sa Revelation 21:10, nagisgot din nga ang bagong Jerusalem is a mountain. Bukid. Pero kung mubasa ka sa versikulo 16, square. Kwadrado, manang 4 square. So, mangutana ko mga igsoon, unsa ang bagong Jerusalem? Bukid or square? Square. Then? Murag tulo ni ka pangutana, murag ako sa mong libog-libogon para nga kuan mo ba kanang doon na mo'y kagana nga unsay tubag ato na mo nang mabasa kog ministry ani. Amen. So, mountain siya mga igsoon kung mabasa ta sa footnote sa Revelation 21:10. Ang footnote diya gaingon nga nahimo siyang mountain kay ang great mountain nagtimaan sa God's dwelling place for the fulfillment of His eternal purpose. Amen. So sa ato pa kining bukira, kining bagong Jerusalem sa usa ka bahin bukid kay na siya significance. Og sa usapod kabahin, mga igsoon square siya. Ako magpakita di kay basta bukid na gyud na siya, rectangle gyud position niya. Pero square ang naa sa Biblia mga igsoon. Nganong square man? Ang footnote sa 16, Revelation 21 verse 16, nagtimaan ni kay ang bagong Jerusalem, it is complete and perfect mga igsoon. Lamat sa Ginoo. Nya kung ato ra bang isukod siya, ang kanang square nga 12,000 stadia. Equivalent siya og 1,400 miles. Grabe ba no? Gikan na siya sa Apare hangtod sa Singapore kung magland travel ka. Nga na ang iyang sukod. Unya mo na imong patindugon. Mo po na imong kalapad, katason, kabugon. Kay kwadrado man. So ako lang mga tagag visualize ba. Nga na di kadako ng 12,000 stadia, 1,400 miles. Dayon, ang gibukato ni ana kay sulido na kay liman ka ng bagong Jerusalem, hinimo daw siya. Kung atong iliteral, hinimo siya sa mga hamiling mga bato. Kanta lang. Amen. Mga igsoon, ang yuta, ang earth, ang timbang din ni ani kay 6 zillion. Bali, magkuan ka, magsulat ka og number 6, then punan mo nag 24 ka 0. Mo na itimbang sa
yuta nga atong gipuy-an mga igsoon. 6 silyon ang pagbasa nila naabot yun sa nilang pagbasa. Dayon ang kining kibugaton nato mga igsoon sa yuta ang earth. Kung i-convert nato sa gibugaton sa New Jerusalem, 0.5% lang ang kabugaton sa yuta. So mura ba ka og ako kay paano mo ko mga 60 kilos bang ko karon? Ha? 60. Dayon dugangan ko og mga 99.5% sa ako ang gibugaton. Murag unlod gyud ang labas. So ingon na kabugat ang bag-ong Jerusalem mga igsoon sa literal niya. Munaog man gikan sa langit. Unya dinhi aning yuta ibutang susado pa kung ingon ana kagaan ra ang 0.5% lang ang kabugaton sa yuta kaysa New Jerusalem unlod ang yuta. Pero kana ako na nagikuan ninyo kay logic na ba dala bitaw ka nga unta makaamgo mo nga kailangan gid ang magbasa no kay mao man gyud ni ang uli sa Ginoo. Dagan kay mga kamatuoran dinhi mga igsoon. Napay pangutana. Ang bagong Jerusalem sa Revelation 21:3 gitawag siya the tabernacle of God. Ako gyud mong libog-libogon ba pero sa Revelation 21 verse 22 gitawag na po siya temple of God. Unsa man gayud ang bagong Jerusalem? It is the tabernacle of God or the temple of God. So naragapon sa footnote ang tubag mga igsoon. Ang bagong Jerusalem basta related siya sa Dios nga iyahang habitation, iyahang kapuy-an. Ang iyahang tawagan na it is the tabernacle of God. Kaya ang Dios may mupuyo dito sa bagong Jerusalem. Ang Jerusalem man mo iyang puloy-anan, kunang nahitabo niya nga sa bagong Jerusalem, sa side sa Dios gitawag niya the tabernacle of God. Pero alam nato kay mupuyo ang Buddha sa bagong Jerusalem. So ang bagong Jerusalem ang term para nato kay the temple of God mga igsoon. So ikatulong nga pangutana. Ang bagong Jerusalem kay eternal. Kuan man na siya kanang magtiayon. Couple, eternal couple. Sige rin pangutana. Kinsa may bana o kinsay asawa sa bagong Jerusalem? Diba ang bagong Jerusalem it is isagol, mingle, unite, incorporated. So sa ato ba kung magtimpla ka 3-in-1 sa tubig, di na mo ma-recognize asa ang tubig, asa ang kape, asa ang asukar ug asa pod ang coffee mate ato mga igsoon kay gisagol naman siya. So di nakaka-recognize. Pero si Brother Liningon nga the New Jerusalem, Christ in His humanity, ang bagong Jerusalem iyahang asawa. Si Kristo sa iyang pagkatao. Ang bagong Jerusalem iyahang asawa. Pero Christ in His divinity, the New Jerusalem is His husband. Amen. So si Kristo sa iyang pagka-Diyos, ang bagong Jerusalem mao ang iyahang bana mga igsoon. Salamat sa Ginoo kana siya mga related na siya sa truth para ma-encourage ta mga igsoon nga magtuon ta diha sa kamatuoran. Amen. So katapusan kay naman ta mo abot man gyud ta dito sa eternity. Kanang bagong Jerusalem mga igsoon, ang sentro diha mao ang trono. Amen. Ang Roman numeral 1 mga igsoon nagingon, the Lamb God is on the throne within the city. Sa ang naglingkod diha dunay tao nga galingkod nga dunay siya aspito sa iyang divinity ug dunay aspito sa iyang humanity mga igsoon. Sa side sa iyang pagka-Dios, God siya. Manang dunay God. Pero sa side sa pagkatao, kay gitubos man niya ang mga katawhan, kita mga igsoon, busa gitawag siya the Lamb, ang karnero, kordero sa Dios. Sa nagpakita na sa usarang kabutan. Amen. Si Kristo nga naglingkod sa trono nga sentro sa bagong Jerusalem nga dunay duha ka attributes, duha ka aspeto. Duna siya'y humanity o duna siya'y divinity mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Ang point B, nagisgot nga sa bagong Jerusalem, ang trono mga igsoon, dunay trono
taliwala sa trono na ang tayo picture dire wala ko gibutan tong drawing na mo ito sa PTO nga katong gidrawing yung Brajuros. Kurat ning bagong Jerusalem mga igsoon. 12 ka buok ganghaan pero usa ra ka buok dalan. Sa kayo naunan yun, no? Digos galing nga. Gamay na kayo ng sakyanan, pero busy pa man yun. Daghan kayo ng dalan. Daghan pa man galing kayo ng mga kuhan yun. Kanang-kanto-kanto nga pwede ni mo agyanan, pero busy yun. Pero imagine mga igsoon, doon na yung syudad. Unsa pa rin syudad nga, 12 kabukanghaan, pero usa rin dalan. Liso taglakaw, brad. May lang taglunlun ra. Dalan. Kanang dalan na kay lunlun bulawan. Unya kanang dalana po di ako nagsubay ang suba sa tubig sa kinabuhi. So di ta kalakaw. Nauroy og sulod, di ta kasungsong. Men, unya taliwala ana mga igsoon gikan sa iyang trono. Trono sa Dios. Didto nitubo ang kahoy sa kinabuhi. Dayon nagtabok-tabok na siya sa isigkilid sa suba sa kinabuhi. Ana si Brother Lee, mura siya bagon ba? Tabok ni Spikas, tabok ni Sapikas. So pagpakita nga ang bagong Jerusalem napadayag ang tulo usa nga Dios mga igsoon. Ang trono nagtimaan na siya sa Dios Amahan. Amen. O ang kahoy sa kinabuhi nagtimaan na siya sa Dios Anak. O ang tubig sa kinabuhi nagtimaan na sa Dios Espiritu. Amen. So ang pag-extract, gusto kang moinom og kanang mangga or kuan ba kaya kung gusto kang i-extract nimo kanang duga ana mo na kinatibukan sa usa ka prutas. Kung imo tong imnon sama ra nga napahimuslan nimo ang tanang mga butang. Amen. So ang tubig sa kinabuhi mo na i-extract mao na siya ang kinatibukan sa tulo usa nga Dios. So mo na nag-agay dito o mo na mapahimuslan pa sa tanang mga magtotoo ni anang dapita mga igsoon. Para mapaambit pa niya ang iyang kaugalingon nganhi kanato mga igsoon. Busa ang pagpaambit sa Dios sa iyang kaugalingon nganhi nato. Dili lang para karon mga igsoon. Dili lang para taman sa millennial kingdom. Amen. Bisan pa sa bagong Jerusalem mga igsoon. Kung sa may trabaho nato sa bagong Jerusalem. Amen. Inigsulod nato dito sa Millennial Kingdom kay doon naman tayo new song, bagong awit. Pero dili lang natin sa atong application, wata kabalo na. Kanta pa na, nga wa pa nato sukat madungge. Pero naay bagong awit. Natong awiton sa Millennial Kingdom. Pero pag-abot nato sa bagong Jerusalem, ang ato ang trabaho dito mga igsoon, mupahimulos ra sa ato ang Diyos. Mukaon, muinom, dayon magdayeg o magsimba ngadto niya. Sa ato pa ang trabaho sa mga magtotoo sa bagong Jerusalem, mupahimulos sa Ginoo o muhatag og hapog ang mga magdayeg. Amen. So kung dili ta mag-practice karon, ora tayong dito. So kailangan mga igsoon nga bansayon nato karon. Mubansay ta nga mupahimulos sa Ginoo, mukaon, moinom niya, musimba og modayeg mga igsoon. Ang Roman numeral 2 kanang trono sa bagong Jerusalem mao nay sentro sa tibuok universo. Busa kining trono sa Dios mao po'y sentro sa atoang Kristohanong kinabuhi mga igsoon. Sentro siya sa ato ang inadlang nga pagkinabuhi, sentro sa kinabuhi sa pamilya, sentro sa kinabuhi sa kaminyoon, sentro sa kinabuhi sa business life, pagnegosyo ng kinabuhi, o sentro sa iglesyahanong kinabuhi mga igsoon. Busa sa laktod, ang sentro nato dinhi mga igsoon, dili ang atong kaugalingon, kung dili ang trono sa ato ang Dios. Namuampo ta sa Ginoo nga Ginoo, salamat sa bagong adlaw alang kanako. Amen. Dayon magpailalom ko sa imong pagkaulo tibok adlaw. Sumuampo ta ani mga igsoon. Amen. Ang imo giduntang i-set up nako ang imong trono sa akong kinabuhi. Busa mga igsoon, makainomnom gyud ta nga napasentro ang tanan nga ninato sa trono sa atuang Dios mga igsoon. Damorta nga mapasentro sa trono sa Dios.
the more nga makapahimulos ta sa agay sa kinabuhi. Amen. Kung mo-rebuild ta, muikyas ta niini mga igsoon, dili ta makapahimulos sa agay sa kinabuhi. Amen. So in the flow of life, we serve Him, we see Him, and we reign with Him. Sa salamat gayud nining trono mga igsoon. So karon para ma-define niya ang trono, gidala ta sa Ezekiel mga igsoon. Amen. So atong 2018 kuan gini siya, gi-crystallize gini siya kay naman to crystallization study of the book of Ezekiel. Amen. 2018 to siya mga igsoon. Pero dinhi murag gi-review mga igsoon kay makita nato unsa man ang trono nga gi-define sa Ezekiel. So na picture dito mga igsoon. Tuwa sa likod kana nakapansin mo. Pag dunay physical, physical yun nga pananahon nga nakita si Ezekiel. Dunay mga buhing binuhat. Amen. So kanang buhing binuhat, unang gingon dito nga dunay upat ka nawong. Katong tawo, baka, leon o agila mga igsoon. Amen. So ang duha ka pako nila na nag-abre, then ang duha ka pako nila na gitabo nila sa ilahang kaugalingon. Amen. So total sa Biblia daghang mga anghel mga igsoon. Kay anghel nga way pako, napoy anghel nga doy pako. Okay. Sa Biblia kanang gitawag nato duol-duol sa Dios kay namang ita sa hierarchy ato si anghelo. Amen. So kung mag-study ka nang nasa Christianity bitaw, na branches sa theology nga gitawag og angelology, the study of the angels. Right, gitawag na ba siya? Amen. So doon ay hanay dito mga igsoon nga ang Dios, ang right hand niya mao si Lucifer. Dayon ang ubos-ubos ni Lucifer mao na day na si Michael the warrior o si Gabriel nga the messenger. Ang ubos ala nila nanay gitawag mga the angels. Kato na itong matag-usa nato nga doon na tayo mga anghel nga nagbantay nato. Gibantiyan tagsa ka mga anghel. Dahil doon na gitawag kerubin. Kerubin, duway pako. Seraphim o terapim, tag-unom ang pako. Dahil buhing binuhat, katong 4 living creatures nga, doon ay upat kanawong, upat ang pako. Dahil doon na pagay gitawag the wheels within the wheels. Part niya po na siya sa mga sulugoon, servant of God mga igsoon. So sa Ezekiel, unang gipadayag ang katong buhing, upat ka mga buhing binuhat. Then gitaparan sila og katong wheels within the wheels. Katong ang ligid nga naa sa ligid nga parehatong mga puno na siya sa mata. Dayon sa ibabaw nila mga igsoon, dunay hawan. Unsa man ang hawan mo nagingon sa Roman numeral 3 nga mao ang clear sky. Amen. So kung inyo makita, dunay hawan nga dunay clear sky nga diya gitungtong ang trono. Amen. So sa may pasabot na mga igsoon, ipasabot na nga kanang trono man gud diya nagpakita sa unsa to adlaw 5 magano. Amen. So sa adlaw 5 brad maghari ta brad. Amen. Ulang buhay po nato ni application ni dalangan ni nato. Dayon sa atong pagkahari. Amen. Timbangon ta sa Dios kung bugat na ba or gaan ba. Dunay kuan nga gihimo si brotherly ani na sa Europe banda hierarchy maguna ila monarchy nga ang ilang anak mo nay musunod bitaw sa pagkahari. Amen. So dunay hari dito nga iyang gipa train ang nagkuan siya og usa ka magtutudlo para i-train ang iyang anak. Iniglili sa hari dito kay kasab-an man ang iyang anak. Bunalan man ang kamot o dili matunong sa tudlo sa maestra. Di wala kagwantang hari, ningon dito nga undang na lang sa imong trabaho kay kanang ako ang anak magtuon nagdili. May mo magyan ron siyang hari, pulin ako. Men kay linyada man amo nang may mong hari. Pero sa giingon atong magtutudlo, hari lagi pero way alamag. So mga igsoon, ang atong dangatanan mo man nga maghari kauban ni Kristo. Kinahanglan niya doon na tayo pagkasayod ni ining mga butanga. So ibabaw niya sa gipatungan sa trono sa Dios sa Ezekiel, doon ay hawan. Clear sky, unsa ni diha? Tinaw nga langit. Mga igsoon,
Kining tinaw nga langit dunay tulo ka timaan significance. Number 1, nothing between. Amen. Walay makaulang. Nothing between sa Dios o sa tao. Munay una, o ngadto sa uban mga igsoon. So wala gidong tay kakulangan, walay kaulangan. Tali nato og sa Dios. Tali nato og sa mga igsoon, mga igsoon. Amen. Clear sky. Ikaduha, pure conscience. Putli nga putli nga konsensya nga tali po nato sa Dios o sa tao, mga igsoon. Dahil ikatulo nga timaan sa clear sky, it is Christ ruling presence. Mao niyang nagdumala nga presensya, mga igsoon. Kanabi kang mag-irgo, doon na mo'y mga misunderstanding sa magtiayon, banaw, kasawa. Nakakasausto. Unya, kining dunay panahon nga, mubarog yung ka sa imong pagkausto. Barugi ang imong pagkausto, di ba? Nidaog ka sa inyong argument, tali sa imong bana o sa imong asawa, pero nawad-an ka sa presensya sa atuang Diyos. Amen? So, karon mga igsoon, alang sa atuang pag-alagad, kinahanglan ta nga dunay clear sky, tinaw nga langit, mga igsoon. Amen. Una, wala giduntay kaulangan, tali nato sa Dios ug sa mga igsoon. Ikaduha, putli ang atuang konsensya, tali sa Dios ug sa mga tawo. Dayon ikatulo, mga tao giduntatang nagpadumala sa presensya sa atuang Ginoo, mga igsoon. Amen. Unay Roman numeral 3. Okay. Ang Roman numeral 4, paghangad ni Ezekiel, mga igsoon, ang naglingkod sa trono sa maghitsura, sa magtawo, pero dunay hitsura sa himaya ni Jehovah. Amen. So, gwapo kayo ni kay gikan sa Roman numeral 4, 5 o 6, gi-emphasize ang tawo. Kung saan naglingkod sa trono, mga igsoon, tawo. Amen. Gi-emphasize yun, tawo ang galingkod sa trono. Amen. Unya kung sa'y paglantaw ni Ezekiel, sa magtawo. Pero dunay hitsura, dunay appearance sa himaya ni Jehovah, mga igsoon. Nagpakita ni na ang Ginoo nga atong gituuhan, both Dios siya o tawo usab, mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Amen. Brad, lahi ang gitudlo gyud sa payuli sa Ginoo, kay di ta moingon nga si Kristo tao ra. Di mo ta moingon nga si Kristo Dios ra. Kundi si Kristo Dios tao. Unya karon naglingkod pa gyud sa trono, mga igsoon. Og naay makigatubang ninyo nga makigdebate nga moingon nga tao ra gyud si Kristo. Og di mo kakaya, panawag lang mo sa mga igsoon nga baka atraka. Ato gyud ipasundayan nga kining Kristo nga atong gituhan, Dios tao. Bahala na sila dili sila motuo, at least nga mga igsoon, di kapadayag na nato ang kamaturan nga kining Kristo nga naa sa trono sa magtawo. Apan dunay hitsura sa himaya ni Jehovah. Amen. So nagpasabot kanang hitsurag tawo like aman nga doon na siya ay aspekto sa iyang humanity. Amen. Dayon, kanang dunay himaya, hitsura sa himaya ni Jehovah, nagpakita na, mga igsoon, sa iyahang divinity. Amen. Natay kanta, 1-3 Bradley. Amen. Si Jesus naglingkod sa langit. Amen. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. Kung sa kining aktong gituhan sa usa ka bahin, Dios siya. Sa usa pod ka bahin, mga igsoon, tao siya, mga igsoon. Ang Roman numeral 5, doon na siya ay ang tao nga nakita niya sa trono, gikan sa hawak, paitaas, elektrum, kung sa ito ay Bisaya ni, kung anong guni siya, glowy. Kung sa Bisaya sa glowy, nagdanag nga elektrum, o nag-ut-ut man nga kalayo. So, ang lahi na ikuan, okay, kita magbistita, kanang naa sa trono,
kapansin mo na naay mga naglingkod sa trono kay bestida ba kung say color sa taas mamaor na paingon sa ubos kaya yang giputol gikan sa hawak mga igsoon pataas dunay color sa electron. Ang color sa electron bulawan ni siya nga gisagulan na siya og salapi or silver. Muna ang iyang color murag sama sa matawag na to ng bronze. Yan ang kolora pero di na bronze gud ingon ana lang ang iyang color. Pughaw nga gold mga igsoon. Pagpakita na nga ang iyang feeling, ang iyang sensation, no? Na umulan siya kay ang gold, it is the divine nature of God. Amen. Dayon ang silver or katong salapi nagtimaan na siya sa pagtubos. Amen. Busa ang iyang pagbati, ang sensation sa atong Ginoo kay naumulan siya sa redeeming God mga igsoon. Sa nagtubos nga Dios. Busa kita kay mga isig ka maghari man ta ni Kristo. Muampo ta sa Ginoo nga kining Ginoo dugang pa siyang muumol nga ninato para kanang atong pagbati, kanang atong feeling, kanang atong sensation, maumulan pa na siya sa redeeming God mga igsoon. Sa elemento sa ato ang Diyos. Amen. Unya, gikan sa hawak pa, ubos, kung ano siya kalayo. Amen. Kung sa galay ang nagpasabot nga downward, nagpasabot sa pagbuhat mo. Busa mga igsoon, ang buhat karon sa Ginoo, kanunay siyang kaut-ut nga ninato mga igsoon. Sa Hebrewanon 12, siya ang the consuming fire. Siya ang nag-ut-ut nga kalayo mga igsoon. Sa adlaw 5 mano, tong daghan kitang mga negatibo mga ututunon nga ninato mga igsoon katong sunugonon. Men, sunugonon sa Ginoo. Unsa man tong mga butanga? 27 tong asa tong portion tong pagkabahin-bahin ara. Division, strife, hatred, envy, temper, self-love, self-goals, ambition, selfishness, ego, and many other ugly evil things. Ato na basahon sa Bisaya mga igsoon sa tunga-tunga dapit. Amen. Wag bahin-bahin. Nakita mga igsoon sa tunga-tunga sa adlaw 5. Adlaw 5. Sa tuong dapit. Nagsugod siya sa eventually, unsa man ning eventually sa Bisaya? Sa kaulihan. Sa kaulahian. Kana mga igsoon. Men, dunganan na tong basa sa Cebuano kining mga butanga. Men. Sa kaulihan, kinahanglan magkaangguta nga walay maayo nga nagpuyo sa sulod nato. Amen. Usar dinhi kabahin sa listahan sa kreatibong mga butang nga naa sa sulod nato. Amen. Bahin-bahin, igbisog, pagdumot, kasina, kasuko, payugma sa kaugalingon, Amen. tumong sa kaugalingon, ambisyon, pagkinagulingon, Amen. karbo, ug daghang uban pa maot, dautan nga butang. Amen. So, mga igsoon, matag adlaw muduol ta sa Ginoo kay siya man ang nag-ut-ut nga kalayo. Dagang mga negatibong mga butang nga sunugonon sa Ginoo nga niya nato mga igsoon. Sunugon sa Ginoo ang mga negatibong mga butang hangtod wala na'y mabilin. Kung saan na lang mabilin, kato na lang electron. Amen. Kato na lang redeeming God mga igsoon. And gali sa una-una ni sa ikaduhang stanza sa morning nourishment. Makaanggot ta sa atuang present condition karong panahon na. Qualified na ba ta nga maana ka sa trono mga igsoon? Amen. Do you look like a king? Amen. So, unsa ba ta? Mura na ba ta gari? Amen. Muduol gyud tas Ginoo na mga igsoon kay lahi man ang atong pagkahari. Amen. Amen. So, willing na ba ta? Andam na ba ta? Mura na ba ta gari? Mura na ba ta gari sa ato ang sinuluban? Amen? Sa ato ang inistoryahan? Sa ato ang ginawian? Sa ato ang pagtratar? Sa tanang mga putang mga igsoon, mura na ba ta gari? Amen? Kita ray nasayod ana mga igsoon. Busa karon muduol ta sa Ginoo para sunugon sa Ginoo ang tanang negatibong mga butang nga diha sa sulod nato mga igsoon ug wa nay laing mabilin.
Mao na lang ang redeeming God mga igsoon. Amen. Unya last part ani sa last part sa Ezekiel katong trono, ang color sa iyang trono kay blue. Amen. Unya, ang iyang trono na gilibutan na siya og rainbow. Ang color sa gitawag ditong particular color sa rainbow daw, kuan lang siya. Ang basic color niya kay pula, amen. Yellow o blue mga igsoon. Amen. Unsa man ang pula gali? Ang pula nagtimaan sa iyang pagkabalaan. Amen. Unya ang blue, dili pagkabalaan. Righteousness, pagkamatarong. Pagkamatarong. Amen. Dayon ang blue, nagtimaan na siya og pagkabalaan. Holiness. Dayon ang yellow, nagtimaan na siya mga igsoon og himaya. Amen. So ano basic color sa ang rainbow mga igsoon. Busa sa nakita ni Ezekiel, ang tao nga naglingkod sa trono, ang color sa iyahang trono kay blue mga igsoon. Gali sa panahon ni Noe, isa-isay man, nga kining rainbow dito, pagigsaad lang. Nga dili na niya hukman ang yuta, pinaagi sa lunok mga igsoon. Pinaagi sa tubig. Pero naani sa trono sa tuang Diyos mga igsoon. Nagpakita na aron nga makahari ka kauban ni Kristo mga igsoon. Kinahanglan nga ang matag-usa nato mahimong matarong. Amen. Mabalaan o mahimaya unaa sa kaymayaan mga igsoon. Sa salamat kay sa Ginoo nga kining trono nga gipakita niya sa bugna. Daghan kayo siya maayong significance alang nato mga igsoon. So muna ko ang morning revival nato karon, dunay trono nga mao'y sentro sa universo o mao'y sentro sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang naglingkod diha si Kristo nga Dios tawo mga igsoon. Gidunta sa atong mga kasinatian, doon natay halapad nga tin-aw nga langit mga igsoon. Dayon walay laing nakatrono diha, walay laing nakalingkod, mao ang atong Ginoo. Aron nga makahari ta, kauban ni Kristo mga igsoon, makaamgo ta nga ang matag-usa nato mapaambitan pa sa nagtubos nga Dios. O makaagita adlaw-adlaw, matag karon ug unya sa nag-ut-ut nga kalayo mga igsoon. Dayon makasinati usab ta sa pagkamatarong sa Dios. Amen. Pagkabalaan sa Dios o himaya sa Dios mga igsoon. Sa salamat kay sa Ginoo sa ingon ani ka dato o ingon ani ka lawom nga mga kamatuoran nga gipadayag sa atong taliwala mga igsoon.